Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malalim na katotohanan mula sa Unang Korinto 6:14. Sinasabi sa atin ng kasulatan, binuhay ng Diyos ang Panginoon at tayo rin ay bubuhayin niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa ating tradisyong Judyo, madalas nating binabanggit ang Tekiyat Hamaitim, ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ngunit si Paul o Rab Shaul, kung tawagin namin, ay itinuturo na ang pag-asang ito ay may direktang kaugnayan sa kung paano natin ginagamit ang ating katawan sa kasalukuyan. Maraming tao ang nag-aakala na ang espiritual na buhay ay tungkol lamang sa kaluluwa at ang katawan ay parang isang lumang tolda na itatapon lang. Pero hindi sang-ayon si Rab Shaul dyan. Ipinaaalala niya sa atin na kung paanong binuhay ng Diyos ang Panginoong Yeshua na may pisikal ngunit maluwalhating katawan, ganoon din ang gagawin niya sa atin. Ibig sabihin, ang iyong katawan ay hindi isang pagkakamali o sisidlan lamang ng kasalanan. Ito ay nilikha ng Diyos at higit sa lahat, ito ay binili sa isang mahal na halaga. Sa kaisipang Hebreo, ang tao ay isang nephesh, isang buhay na kaluluwa kung saan ang katawan at espiritu ay hindi mapaghihiwalay. Kung ang katawan ay nakalaan para sa buhay na walang hanggan, hindi natin ito dapat dungisan ng sexual na imoralidad. Paano ito mangyayari? Sinasabi ng kasulatan na mangyayari ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi natin ito magagawa sa sarili nating lakas. Kapag tinanggap natin si Yeshua bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu, ay nananahan sa loob natin. Ang espiritu na bumuhay kay Yeshua mula sa libingan ay ang siya ring espiritu na nagpapabanal sa iyo ngayon para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka na lamang ordinaryong tao. Ikaw ay templo ng presensya ng Diyos. Dahil ang pag-asa natin ay mabuhay, kasama ang Diyos magpakailanman sa isang katawang muling nabuhay. Ang ating layunin ngayon ay simple. Gamitin ang iyong katawan para luwalhatiin ang Diyos. Huwag hayaang kontrolin ka ng kasalanan. Sa halip, hayaan ang Espiritu ng Diyos na gabayan ang bawat mong isip at hakbang. Bahagi ka ng Mesiyas, hayaang ipakita ng iyong pisikal na buhay ang kahangahangang katotohanang iyan. Nais ko kayong iwanan ng isang pagpapala. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na makita ang inyong katawan bilang isang banal na sisidlan. Naway madama ninyo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa inyong buhay ngayon, na nagbibigay ng tagumpay sa bawat masamang ugali at pakikibaka. Magpakatatag kayo dahil kayo ay sa Kanya. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang patuloy nating binabagtas ang salita ng Diyos. Shalom!